Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today alikat pag-usapan natin itong bilin ni VP Sara. You know, her statement here, really, the way I see it, mukhang it's beyond control na eh. Mukhang this is out of hand. Kasi lumalabas dito, meron ng pagbabanta sa buhay ng ating Vice President. So dito sa sinabi ni VP Sara, okay, hindi natin alam. I think she's in a detention center here. This for me is not just disturbing, but it's nakakatakot. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Pakinggan natin dito si VP Sara. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nandilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Huwag kang mag-alala, ma'am. So lumalabas dito, guys. This is eye for an eye. Imagine niyo, no? Maliliit pa ang mga anak ni VP Sara sa totoo lang. Mga minor de edad pa ang mga anak ni VP Sara. Habang pinapakinggan ko to, no? Habang iniisip ko na paano at ano ang paraan para maprotektahan si Inday Sara, biglang pumasok sa akin si Amy Marcos. Biglang pumasok sa akin si Amy Marcos. Lahat ng nangyayari ngayon kay Inday Sara kasalanan ng isang Amy Marcos. Bakit? Unang-una nananahimik ang isang Inday Sara sa Davao City as the local executive. She's doing her thing. Actually, the last thing na napanood ko about one of her major projects in Davao City is to convert Davao City as a smart city. That was one of their big moves at that time. They're doing pretty well already. Na-establish na ni PRRD ang law, peace, and order sa loob ng Davao City. Ang mga batang Duterte gaya ni Mayor Baste ngayon, ni VP Sara Duterte, they are trying to modernize Davao City. So hindi lang sila probinsya. Isa silang probinsya na gustong umangat through innovation. Kung hindi dahil kay Amy Marcos, wala ngayon si VP Sara sa posisyon na to. Hindi yung pagiging vice president. Yung nanganganib ang kanyang buhay. And despite of all this, wala kang maririnig na salita galing kay Senator Amy Marcos. Kaya nga, if something happens dito kay VP Sara from one of my posts, kaladkad ka rito, Senator Amy Marcos. Dadalin to ng konsensya mo sa buong buhay mo. Dahil putang ina ninyong mga Marcos. Noon pa man, mga demonyo na kayo. Hindi ko nga maintindihan eh. Bakit hindi dinala ng mga martial law? Hindi dinala ng mga martial law victim ang kaso nila sa The Hague, sa ICC.
Baka kasi yung time na yun wala pang dahig. Kaya sobrang pang-aabuso. Ito nangyayari ngayon. This is just a throwback of Marcos era. Ang tatanga natin eh. Binoto natin ng isang putang inang adik na presidente para mag-suffer tayo ngayon pare-pareho. Yung mga sobrang vocal na kakamping noon, nga ngayon. Oh, di ba iniwan na sa ere? Si Mama Lenny nyo, ng mga dilawan? Hindi na siya mapapakinabangan. Wala na, hindi na makaka-recover ang dilawan. Nilubog na kayo ni PRRD during his time. Tsaka yung mga ulul na nagsasabi na nagmakaawa si PRRD sa mga taga-norte, maya nga kayo sa mga balat ninyo. Ang lumapit kay PRRD si Senator Amy Marcos. Pinatakbo niya si PRRD at that time. Because PRRD is their only hope. Diba? So akala nila, kaya na nila, nung bumagsak na ang dilawan sa panahon ni PRRD, akala nila kaya na nila, hindi pa rin pala. So drinag nila si VP Sara. Even, take note of this, even the father, Marcos Sr., hindi nakakuha ng ganong kalaking boto during his time. I'm not saying 31 million, Konti pa lang ang botante nun eh. Yung disparity, yung distansya yung disparity between Bongbong Marcos at ng kalaban niya. Hindi yun nangyari kay Marcos Sr. Pero ginawa yun. Nangyari yun sa panahon ni Marcos Tangang Bangag Jr. Dahil na rin sa impluwensya ng mga Duterte. Halos lahat ng inendorso ng mga Duterte nanalo. Hindi kayo nanalo dahil gusto kayo ng tao. Nanalo kayo dahil yung tiwala ng tao ay nasa mga Duterte, kaya kayo nanalo. Yan si Nograles. Ilang beses natalo yan sa pagkakakongresista. Pero nung inendorso ng mga Duterte, diba? Nung inendorso ng mga Duterte, nanalo. In return, after nilang gamitin ng mga Duterte, kapalit ng pagtulong ng mga Duterte na hindi naman nila sinusumbat, buhay ng matinong public official ang kapalit. Buhay ng mga public officials na maayos na nagtatrabaho. Sa totoo lang, no? Sa totoo lang sa lahat ng government agency, ang OVP na lang ang bukod tanging pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Bukod tanging yan. Ang DSWD, simulang umupo si Bongbong Marcos, dumami ang mga paayuda programs. AIX, AKAP. Wala na nga Anong success rate ng 4Ps? Akala ko ba i-demolish nyo na yung 4Ps? Because of the food stamp? Asa na yung pondo para dyan sa food stamp na yan? May nangyari ba? May nangyayari na ba? O may naibulsa na? Ang mga programa, uulit-ulitin ko to sa inyo guys. One of the biggest reason kung bakit hindi ko ginusto mag-practice ng social work.
Nag-OJT pa lang ako. Kitang-kita ko na ang korupsyon. Yang balik probinsya na yan nung panahon na yon. We're talking about 2000s, ha? Sa balik probinsya lang may nakukupit na. How much more yung mga AX na yan, AKAP na yan, at kung ano-ano pa. Kung ako masamang tao, kung ako gusto ko ng korupsyon, pag nanakaw, easy-easy lang sa akin yung ginawa ni Napoles. Ako legit ako na may lisensya ako. Kaya ko makipag-transaction. Kaya ko mag-establish ng foundation, kaya kong gumawa ng kung ano-ano. Pero hindi kaya ng sikmura ko ang kumain galing sa nakaw, sa panluloko sa mga tao, at kung ano-ano pa. So, I might as well na hindi na lang ako nag-practice. Even up to this point, may kumukontak sa akin na foundations. Part-time social worker. Anong gagawin ko? Pipirmahan ko lang yung mga bagay-bagay nila. Sabi ko, hindi. Pirma ko 5,000. Pirma ko lang. Inaalok ako 5,000. Ay ko, hindi. Marunong naman ako kumain ng bulad eh. Marunong ako kumain ng talbos, ng kangkong. Kahit walang bigas, kahit walang kanin. Kaya kong lumakad sa kalsada ng Pilipinas. At kaya kong tingnan ng mga bawat Pilipino. Na wala akong ninakaw kahit singkunduling, kahit lalong-lalo na sa mga pobre. Akala nyo ba yung mga nagmamalimos dyan, walang contribution sa taxes natin? The fact na may binibili ka sa mga tindahan kahit ikaw ay taong grasa, may contribution ka sa pera, sa kaban ng bayan. Yun na lang tingnan mo eh. Hirap na hirap sa buhay, nanakawan mo pa. Diba? Sige nga. Bakit masyado silang interesado sa buhay ni VP Sara? Kasi marami na siyang alam. Na pag nagsalita si Inday Sara, maraming maniniwala sa kanya. Dahil pag nagsalita si VP Sara, siguradong may hawak yan ng mga resibo. Tama rin naman na tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa mga ebidensya. Pero itong mga paninirang ginawa nila kay VP Sara na sinakyan ng maraming tao, ngayon na nag-unleash na ng galit si VP Sara, pare-pareho kayong mapapahiya. Kung paano nyo binenta ang mga salita ninyo, pare-pareho kayong kakainin ng lupa sa kahihiyan. Diba? At the end of the day, your opinion about VP Sara will not just going down to drain. Kasama kayo doon. Kaya nga nilang gusto manahimik si VP Sara. Dahil ito yung tao na never umayon sa mga kagustuhan nila. Balik tayo doon sa sa 5 billion na pondong binigay sa DepEd. Almost right after na ipasa, gustong kumurot ng mga kongresista. Since ayaw pumayag ni VP Sara, naglagay sila ng 10 billion insertion na yung 10 billion na yon. Hindi pwedeng galawin ni VP Sara nang walang pahintulot ni Zaldico at saka ni Romualdez. Ito ay ayon na sa statement ni VP Sara. Kaya nga sinasabi niya dalawang tao lang naman ang may hawak ng dalawang tao lang nagkokontrol ng pera. Si Zaldico at saka sino pa? Si Tambalos Dos. Trust me, pag may nangyaring masama dito kay VP Sara, masugatan lang to kahit maliit na scratch.
Wala nang Hawaiing pupuntahan ang mga Marcoses. Wala na. Ikaw, Senator Amy Marcos, if something happens na masama kay VP Sara, bibit-bitin mo yan buong buhay mo.